Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Australia. Over Australia. Over Africa. Over Africa. Over Canada. Over Canada. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ. the begotten Son of the living God, The begotten Son of the living God. is Lord Is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah, praise the Lord. Sabi po dito, sige po, pakita po natin ang title. Jesus Invitation. Come and find true rest. Ang paanyaya ng Panginoon Jesus, halika, lumapit ka at makakatagpo ng tunay na kapahingahan. In Japanese po, sabi niya, yes no maniki, kite, makoto no yasuragi o enasai. Sige po, palakpan po natin ang Diyos ng buhay. And sige, next po, pakita po natin yan. May katanungan lamang po at sama-sama po natin basahin. Ang sabi po dito, sabi po dyan, sige, sama-sama po natin basahin. Have you ever felt tired, not just in your body, but deeply in your soul? Or perhaps you're feeling that way right now, like the burdens of life have become so heavy. Sabi po dyan, naranasan mo na bang mapagod? Hindi lang sa katawan, kundi sa kaibuturan ng iyong puso. Maging sa kaluluwa, o marahil, iba po sa atin ay nararamdaman ito ngayon, na parang napakabigat po ng puso natin. Dahil kahit minsan matagal na tayong Kristiyano, Lord, sabi mo, you will find rest. Bakit may kabigatan pa rin po sa puso? Amen po ba? Alam ko po, bawat isa po sa atin ay naranasan ito. Pero, mga kapatid, sa talata ang ating pinasa po, pinapaanyayahan po tayo ng Panginoon. At sabi po dito, sige, pakita po natin sa next slides po. Ang sabi po dito, Jesus is inviting us. He say, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. An invitation to bring all burdens to Him and find true rest for your souls. Amen po. Sabi po dito sa Nihongo, yes wa, ko iwarimashita. Shikareta mo no, omoni o shiyotteru mono wa, watashi no moto ni kimasai. Watashi wa, anata o yasamasete agimasu. Sore wa, subete no oni o shu ni motte iku koto ni, hallelujah. Iku motte ni yo ni, hallelujah. And so, anatang tamashi no makoto ni yasuragi o Hidashimasu. Sabi po ng Panginoon, kung tayo po ilalapit tayo sa Kanya, tayong lahat po na napapagod at nabibigatan, bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Ito po ay kapaanyayahan po ng Panginoon sa atin na dalhin po sa Kanya ang lahat ng ating pasanin. Huwag po nating sarilinin po. Kasi po, hindi po natin kaya mag-isa dahil tayo po ay tao lamang at mahina po. Amen po ba? And next po, sabi po dito, bago po natin talakayin, ang sabi po, understanding the context of Matthew 11. Ang sabi po dito, in the Gospel of Matthew chapter 11, this passage shows that Jesus Christ is truly the Messiah, the promised one, sent to deliver His people. Because of what Jesus came to do, people I find true rest in Him. Sabi po dito, no, na ang pangako po ng Diyos ay kapahingahan po sa bawat isa pang, hallelujah, praise the Lord. Pasensya lang po at hinakabahan po ang inyong lingkod. Amen po. Ang pangako po ng Panginoong Jesus sa bawat isa ay kapahingahan. Amen po ba? Pangako po ng Diyos na kapahingahan. Sige, next slide po. Ang sabi po sa God's promise of rest, pinangako po ng Diyos ng kapahingahan sa lumang tipan po. Pero, ipinangako po ng Diyos ang kapahingahan. Pero, meron po nga
isang problema. Kasi po yung mga tao, yung kapahingahan po ay may kaugnay po na pagsunod sa Diyos. Sabi niyo, you can only find rest kung susunod po sa kautusan ng Diyos. Sabi po sa Old Testament, amen po ba? Pero madalas po, yung mga Israelita, nabibigo po sila. Kasi hindi po nila kayang sundin yung lahat ng kautusan. Imagine, 613 na kautusan. Plus pa yung mga kautusan po ng mga leaders po noon ay nagpatong-patong na. Kaya naman po, ang Israelita po noon ay wala po silang kapahingahan. Amen po ba? At dahil dito, hindi po nila lubusan na naranasan ang kapahingahan na pangako po ng ating Diyos na Ama. At dahil po dito, ang Panginoong Hesus, He offers a better way. Ano po, na ang Panginoong Hesus po ay nag-alok o nagbigay si Jesus ng mabuting daan. Sabi niya po ng Panginoong Hesus na, kaya nga po naparito ang Panginoong Hesus upang magbigay ng daan siya at siya po ang magdala ng ating pasanin. Amen po ba? Noong po 2,000 years pa man po, ang Panginoong Hesus ay siya na po ang nag-alay ng kanyang buhay upang pasanin po natin ay kanya pong dalahin. Amen po ba? At sabi nga po, kaya naparito si Jesus upang magbigay ng mas mabuting daan. Siya ang nagdadala ng ating mga pasanin. Kaya naging posible po para sa lahat po, 2,000 years ago hanggang ngayon po, na maranasan po natin ang tunay na kapahingahan po na nanggagaling po sa Panginoong Hesus. Kaya sabi po ng Matthew 11:28, verse 137, inanyayahan po tayo ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Tayo pong lahat na napapagod at nabibigatan. Amen po. Next slide po, sabi dito ng Panginoon, He tells us to lay down our heavy burdens and come to Him. Sabi niya po, because my yoke is easy and my burden is light. Ano po ba yung yoke? Sabi po dito, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Sabi po dito, 1, 2, ang yoke sa place onto animals so they can work together carrying the load. Kaya sabi ng Panginoon, take my yoke. Ang pamatok po, isang kahoy na barna inilalagay po sa ilig ng dalawang hayop. Karaniwan po ito yung oxen po dito ba. At ito po yung pinagdudugtong sila at ginagawa ito po pang sila po ay makalakad sa isang operasyon. Upang magbahagi ng parehong pasanin, pagtrabaho na may pagkakaisa. Ito po ay ginamit ng Panginoong Hesus na halimbawa po na kapag tinanggap po natin ang pamatok ng Panginoong Hesus, kasama po natin siya na dadalhin yung ating mga trials, yung ating mga pasanin po at tinutulungan niya po tayong dalhin ito upang hindi mabigatan, upang mapagaan po ang ating mga pasanin. Amen po ba? At kaya nga po, nagiging magaan po ang pasanin dahil si Jesus po ay kasama natin. Kaya nga sabi niya, take my yoke upon you. Amen po. Sige po, next slide po. Sabi po dito, Jesus lovingly calls you to come close to Him. Trust Him with your burdens and experience true peace, comfort, and rest in His presence. Jesus not forcing you. He is gently inviting you with love, grace, and mercy. At basahin ko lamang po sa Japanese. Sabi po, Yes wa ayomote anatagata gojishi no eto manite orarimasu. Anata no omoni o shu ni yudane, shu wo shinrai shi, sono gozen de honto no 平安と慰め、そして安らぎを経験することを招いておられるのです。Sige, next slide po. At least ang Lord po, sabi niya po, hindi po niya tayo pinipilit not to work harder, not to fix ourselves first, but to come to Him. Amen po. Yes, 決して私たちを無理はしてありません。愛と恵み、そして深い思いやりを持って私たちを招いておられます。At sabi po ng Panginoong Hesus to, sige, next slide po. Hallelujah. Sige, next slide po. Ayun po, ang invitation po sa atin ng Panginoong Hesus. He says, sabi po ng Lord ito, come, kinasay. Sabi po ng Panginoong Hesus, come, not only when you are strong, but when you are weary. Kinasay, so ito kidakidewa na ako. Sabi po, Jesus is inviting us to come as we are, to be loved without condition, and to find true rest to our soul. Yes, wa watashi tachi yo manite oraremasu. Ari no mama de kuru koto, ujouken ni aisareru koto shite, tamashi no honto no yasuragi o mitsukeru koto. Watashi tachi yo tasuwarete imasu. Amen po ba? And hallelujah, praise the Lord. At ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 11. Sige, sama-sama po natin basahin. But God showed His great love for us by sending Christ to
die for us, while we were still sinners. Sabi po dito, Shikashi, イエス様は私たちが罪人であった時に、キリストが私たちのために死になられたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を示してされました。Sabi po, no, ngunit pinatanayan po ng Diyos na tayo ay makasalanan ng pangalan dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, ay tayo po ay pinatawad na po na ang Panginoong Hesus po ay mamatay po sa krus ng Kalbaryo. At sino po ba ang mga tinatawag ng Panginoon na come to me? Sige, next slide po, tingnan po natin. Sabi dito, come to me all. Sino po ba yung mga yon? All those who are weary, all those who are tired. Subete no, skarite wa kinasai. All those who are broken. Sabi po dito, subete no, uchikudakare ta hito. Sabi po, all those who are guilty. Sumi no omoni o kanjite iru hito. All those who are confused, 迷っている人 and all those who are struggling もがき苦しんでいる人 to all who sins and need a savior at tayo po lahat yun lahat po tayo makasalanan lahat po tayo hindi karapat-dapat and po ba tinatawag po ng Panginoon ang lahat ng mga napapagod ang lahat ng mga nangangailangan ng kapahingahan lahat po ng mga nagdadalamhati lahat po naghahanap ng kaaliwan na hindi po nila makuha sa mundo sapagkat sa Lord lang natin po matatagpuan yun. Sa mga hindi nila alam ang gagawin kung matatapos sa bang problema nila, yung kanilang paghihirap. Sa mga nakakaramdam ng wala ng isip, kung ang Diyos ba, patatawarin pa ba ako ng Diyos? Nagmamalasakit pa ba ang Diyos sa akin, sa kabila ng ginawa ko? Lahat ng po ito, tinatawag po tayo ng Panginoon. Sabi nga po, to all those who sin and need a Savior, at wala pong ligtas sa atin. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo, kailangan po natin ang Panginoon Jesus. Watas tayo, subite, 罪人なんです。だからすべては私たちをイエス・キリストを必要とされています。Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. At sabi nga dito, Jesus heart himself. Hindi po ba kahanga-hangang ating Diyos na buhay? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Inaabot niya po ako at ikaw na makasalanan. Pwede naman po siya pumunta doon sa mga mayayaman, sa mga may kapangyarihan. Pero tayo po na nahihirapan, tayo po na nanghihina, tayo po na makasalanan, ay pilit na inaabot ng Lord. Kasi gusto niya po ipaalam sa atin, anak, kahit ano pang sitwasyon mo sa buhay mo, importante ka sa akin. Mahal kita. Mahal po tayo ng Panginoong Jesus, ano man po ang pinagdadaanan natin. Amen po ba? Kaya nga po ipinako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay makasama niya sa kabilang buhay. At sa buhay na ito, maranasan po natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang sasabay ating Diyos na kapilas. Amen po ba? At ang sabi po sa Luke chapter 5 verse 32, next slide po. Sabi po, sige basahin po natin. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, yasama wa yowareta. Watashi wa tadashi ichi o maniku tame ni dewa naku, sumibito wo huri ataratame de michibiku tame ni kita no desu. So, ang Panginoong Jesus po, tinawag niya po tayo para tayo po makasalanan ay lumapit po sa Kanya para magkaroon po tayo ng kapahingahan. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Bawat isa sa atin. Dahil wala pong hindi makasalanan sa atin. Lahat po tayo ipinanganak na makasalanan. Amen po ba? At sabi nga dito, and the good news is, the gospel is for everyone. Amen po ba? At kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kami wa, yo to te mo ai sare, hitori ko o ataite kodasai-mashita. 身を信じる人が誰でも滅びず永遠の命を得るためです。Para tayo po ay maligtas at sa huling sandali ng ating buhay, tayo po makapunta po sa kalangitan. Kasi ang final destination natin po ay dun po sa kalangitan. Amen po ba? Talakpakan po natin ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nga po, dito, sige po, next slide po. And when we respond, sabi po din, when we come to Jesus, He promised something that no one else can give. At ano po ibibigay ng Lord sa atin? Mali po ba natin basahin? Rest, kapahingahan po. Pag tayo po ay lumapit sa Panginoong Jesus, yung kapahingahan po na hindi po natin maranasan dito sa mundong ito, ibibigay po natin. Ibibigay po ng Lord sa atin. Marami po sa atin, matagal ng Kristiyano. Pero sabi
sabi po ng salita ng Diyos, Lord, sabi mo, pag lumapit ako sa iyo, bibigyan mo ko ng kapahingahan. Lord, sabi mo, pag sumunod ako sa iyo, bibigyan mo ko ng kapahingahan. Kasi baka naman po kapatid, hindi po natin sinurrender pa sa lahat ang Lord. Sa Lord ang buhay po natin. Meron pa tayong kinikipara sa sarili natin. Kaya po, hindi po malaya makilos sa atin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. At ang sabi nga po, the only requirements po dito, sabi ang only requirements po dito is you must recognize your need. And dapat po, i-recognize natin na kailangan natin ang Panginoong Jesus, kailangan natin ang tagapagligtas. Amen po ba? At ang tanging kailangan po natin ay kilalanin ang ating mga pangangailangan sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige po, dahil alam po natin that because Jesus, He loves us and He cares for us. Amen po ba? At sabi nga dito, and when we respond and come to Him, He promised rest na sabi po natin, bibigyan niya po tayo ng kapahingan. At doon pa lamang po, our lives begin pag tayo po ay lumapit sa Panginoong Jesus. Our lives begin in the moment when we come to Jesus. Amen po ba? Watastachi no atarasi jinsewa, yes no namoto no shunkani kita toki ni hajimarimasu. Watastachi no atarasi jinsewa, yes namoto ni kita shunkani hajimarimasu. Amen po ba? At sabi dito, next time, responding to the Jesus invitation. Ano po ba tayo? Sasagot sa panawagan po ng Panginoong Yesus sa atin. Sabi po dito, yes naman kini ko tayo ruhoho. Paano po tayo lalapit sa ating Panginoong Yesus? Sige po, 3 puntos lamang po. Number 1 po, sabi po dyan, come to Jesus and surrender everything to Him. Lumapit po tayo sa Panginoong Yesus at surrender po natin ang lahat. Marahil sa atin po, lahat po tayo maraming Kristiyano, tinanggap ang Panginoong Yesus. Pero ang tanong po ba, na-surrender na po ba natin ang lahat-lahat sa Diyos, ang ating buhay, yung ating mga kahinaan? Minsan sa atin, Lord, sa kanila kapag hindi na ako umiinom, sa kanila mo surrender ang lahat. Lord, sa kanila kapag natapos na itong problema ko. Pero ang gusto ng Lord, pag lumapit ka po sa Kanya, isurrender po natin sa Kanya. Lahat yan ang sabi ng Matthew, come to me, all who you are weary and burdened. The more na ikaw ay nahihirapan, the more na hindi mo alam ang gagawin, the more na dapat po tayong lumapit sa Panginoong Jesus. Kasi the more na kailangan po natin ang Panginoong Jesus. Kasi hindi po natin kaya ang buhay. Amen po ba? Naalala ko po, nung ako po ay nagkasakit po, ako po ay nagdiagnose ng anxiety depression. Hindi ko po kaya. Iyak ako ng iyak, takot ako sa tao, ayaw ko lumabas. Pero nung nanonood ako ng TV po, isang Bible verse lang po ang inihatid sa akin. Ito po yung Isaiah 41 verse 10. Do not be afraid, for I am with you. I am the Lord your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Yung verse na po yun, tumimo sa puso ko, Lord, hindi pala ako nag-iisa. Kasama mo pala ako. At simula po doon, doon ko po, first time nakapagbukas po ako ng Bible. Halos araw-araw nagbabasa ako ng Bible. And praise God, kasi tunay po nun, ang salita ng Diyos po ay nakapagpapagaling. Pagdating ko po after 3 months po, nagpunta po ako ng psychiatrist. Mismo ang psychiatrist yung sabi sa akin, hindi mo na ako kailangan kasi magaling ka na. Kasi yun po yung time, nakatakot ako sa tao, hindi ko alam ang gagawin. Pero yung salita ng Diyos pinadala po sa akin, nagbukas po ako ng Bible, and then po, pinagaling po ako ng Lord. Ang kasalanan ko po, yun alam po ng Lord. Nung ako po ay gumaling, parang tama, iniwan ko po yung Biblia. Hindi na po ako nagbasa kasi ginawa ko lang siyang literal na gamot. So, ganun po na, and doon ko na-realize, no, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, kaya kahit na magaling ka na, wala pa rin kapahingahan. Wala ka ng anxiety, pero hindi pa rin payapa ang puso mo. And then, nang dumating na ako po nag-38 ulit, tinawag ako ng Lord, at doon po ako nagbukas ng Bible. At doon po, after 2 years, sinurrender ko po ang buhay ko sa Kanya. And ngayon po, ako po ay na-born again. Nasa 5 years pa lang po. Kaya, bagong Kristiyano pa lang ko, pero sabi ko, Lord, kahit alam ko wala akong kaya na isusurrender ko po ang lahat sa iyo. Kasi wala akong imposible sa atin doon. Sabi ko naman, sabi niya, what does it mean? Hallelujah, praise the Lord. Sige po, and next po. Next slide po. Ikalawa po, sabi po dito, surrendering. Sabi nga, come to Jesus and surrender everything. Sabi po ng surrendering. Sige po, next slide po. Ang sabi po dito, surrendering and letting go of control. Ikalawa, trusting Him with your life. Jinseo shuni shinraishi makasenasai. Tatlo, releasing your burdens. Omonyo tebanasu koto. I-let go po natin. Ano man po hindi natin kaya i-control.
ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. At yung ating mga kahinaan, yung ating mga problema, ibigay po natin sa Panginoong lahat. Amen po. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po dito, sige basahin po natin. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Hai, Yesu ako yawarita. Anatagatano, omoy wazurai o isay kami ni yodane nasai. Kami ga anatagatano koto o kokoro ni kakete urareru kara desu. Amen po. Minsan kasi tayo, pag nahihirapan tayo, hindi po natin binibigay agad sa Panginoon. For example, si Brother Jesse, may dala lang 70 kilo. Tapos sabi ni Brother Rendo, tutulungan kita. Hindi siya nagpatulong. So pag uwi niya sa bahay, pagod na pagod ka, di ba? Kasi hindi ka humingi ng tulong. Parang minsan ganoon din po kasi ang Lord anak, tutulungan kita. Minsan, ay Lord, kaya ko para sa kanan lang. Hindi po tayo humingi ng tulong kay Lord. Amen po ba? Ang gusto nga Lord, kaalaman po kagaano kabigat yung ating dinadala. Ibigay na po natin kay Lord. Huwag na po hitating na lupay-pay na po tayo. Amen po ba? Kasi ang Lord po, handang-handa po siyang tumulong sa atin. Amen po ba? Sige po, malakpakan po natin ang ating Diyos. Ang sabi nga po dito, hallelujah, praise the Lord. And kung kayo po tatanungin kay Lord, sabi, ano po ba yung mga bigat na patuloy po natin pinapasan na hindi po natin mabitaw-bitawan? At ano po ba yung mga bagay na natatakot kayong ipagkatiwala sa Panginoong Yesus na, Lord, kasi pag pinagkatiwala ko to sa iba, pag sinurrender ko to sa iba, ako mawala sa akin ang lahat. Meron po ba tayong na hindi mabitaw-bitawan at hindi po maibigay sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, ibigay mo na sa akin ang anak. Alaman po yung kabigatan natin sa oras na ito, ibigay po natin sa Panginoon at ipagkatiwala po natin sa Kanya sapagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoong Yesus at siya lamang po ang makapagbibigay ng kapahingahan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sige po, sa ating po application po, sabi po dyan, dapat po natin ganun. Sabi po, come to Jesus, surrender everything. Yes na moto ni Kite, subeteo, yudani nasay. Ibigay po natin. At ikalawa po, sabi po, let go of your burdens and control. At ikalawa po, trust Him fully. Sure, kokoro ka, shinrai sinasay. Kasi nga po, hindi po natin kaya. Dahil tayo nature ng tao mahina po, natatalo po tayong problema, natatalo po tayo ng pag-aalala. Pero ang Panginoon po, siya po ay tagumpay na po sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ibibigay po natin sa Panginoong Yesus ang lahat ng ating alalahanin, tayo po ay magtatagumpay at lahat po ng ating burdens, lahat po ng ating hirap ng puso ay tatanggalin po ng Lord at bibigyan na po tayo ng kapahingahan. Amen po ba? At ang sabi po ng Proverbs 3, verse 5 and 6, sige po, basahin po natin. Ang sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Amen? Ang sabi po sa Japanese, sabi po, Kokoro tsubushite, shuni shinrai shi. Jibun no satori ni tayoru na. Anata no ikotokoro, tokoro ni oite, shu o mitomemasu. So seba, shu wa anata no michi o masugo ni shite kudasaru. Kung pagkakatiwala po natin ang lahat sa Panginoon, hindi tayo magnanahan sa sarili nating kaalaman, karunungan. Ang Lord po mismo ang magagawa ng way upang tayo po ay mapupunta doon sa Kanyang nais para sa ating buhay. Amen po ba? Dahil hindi po natin alam ang kinabukasan, hindi po natin alam ang hinaharap at ang Lord, siya po ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Amen po ba? Kaya pagkatiwala lang po natin ang lahat sa Panginoon. Amen po. At ikalawa po, sige next po, sabi po dyan, take His yoke and walk with Him. Siya no kobiki o siyote, siya totomo ni alumilasay. Sabi po natin, pasanin po natin ang pasalin, ang pamatok ng Panginoong Hesus at sumunod po tayo sa Kanya. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, ang pamatok na ginamit po ng Panginoong Hesus bilang larawan ay yung inaanyayahan niya ang mga tao na makiisa sa Kanya, sa gawain, sa kaharian ng Diyos. Ngunit may kaiba po kahulugan nito po. Ang pamatok po ng Panginoong Hesus ay hindi po mabigat, tulad ng mga mabigat na mahigpit na ginagawa po noon ng mga leaders po ng mga religion leaders noon. Sa halip po, ang pamatok po ng Panginoong Hesus ay ang pag-ibig, kababaang loob, at kahigahunan. Yun po binibigay ng Panginoon sa atin. At para po, ano man yung kabigatan po natin sa puso, ay maalis po at ipagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon. Sabi nga po, sige po, next po, the world, sabi po dito, the world's yoke brings pressure. And po sabi po, the world shocks bring pressure. Kono yono kubiki wa atsuyoku o motarasu. Ang sinasabi sa'yo, perform more, no, do more,
be more, hindi natatapos po na napakaraming pinapagawa po sa atin ng mundong ito. Amen po ba? Kailangan mayroong magandang resulta, kailangan gumawa pa ng mas marami, kailangan mas maging mahusay ka pa. Kaya nakakapagod po sa mundong ito. Amen po ba? Sabi nga po, our yoke brings pressure. Kuno yono ko bigiwa, omonito presyo at hayro. Pero ang good news po, sabi po dito, but Christ's yoke brings peace. Kristo no ko bigiwa, anatani, kaya ano at hayro. Ang yoke po ng Panginoong Yesus ay binibigyan po tayo ng kapayapaan. Amen po ba? Kaya sabi po ng Panginoon, that's why the Lord Jesus sabi niya, trust me and walk in obedience. Magtiwala ka lang sa akin at lumakad ng may pagsunod sa akin. Amen po ba? Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon at sumunod po tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, take my yoke. When Jesus said, take my yoke upon you, He's inviting you in partnership. Amen po ba? Tayo po ini-invite ng Lord sa partnership, hindi po pressure o hindi kailangan mong gawin mag-isa. Kasi po ang gusto ng Lord, kasama po natin siyang kikilos, kasama po natin siyang ang anumang problemang tatahakin po natin, kasama po natin. Kasi po ang Panginoong Yesus po ay tutulungan niya po tayo at magtatagumpay niya po tayo. Amen po ba? At sabi nga po dito, He's saying, sabi niya dito, ano po sabi ng Lord sa atin? Walk with me. Sabi niya, watashi to ishini ayume nasai. Sama-sama po tayo lumakad kasama ang Panginoong Yesus at sabi niya po, let me lead. Watashi ni michibikase nasai. At ang sabi ng Panginoon, trust in my guidance and obey. Watashi na michio shiraishi sagay nasai. Na kung tayo po ay lalakad sa nais ng Panginoon, kung tayo po ay susunod ko ano pinilitin ng Panginoon sa atin at magtitiwala po tayo sa Kanya, ay ang lahat ng mga kabigatan sa puso natin ay aalisin po ng Panginoon at bibigyan niya po tayo ng kapahingahan at kapayapaan sa ating puso at isipan. Amen po ba? Ang sabi nga po, ang spiritual meaning ng yoke, sabi po dito, Christ yoke, ibig sabihin po, you are not pulling life alone. Hindi po tayo lumalakad mag-isa. Amen po ba? Kasi po, kasama po natin ang Panginoong Yesus. Sabi po, the presence of God walks beside you. Lagi po natin naisipin na kapag tinanggap na po natin ang Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, lagi lang po natin kasama. Hindi po tayo nag-iisa. Sabi nga ng Panginoon, never will I leave you, never will I forsake you. Pag tinanggap po natin ang Panginoon, lagi na po ang presensya niya. Minsan, tayo lamang po nangiiwan kasi hindi po natin siya pinapansin kasi mas gusto po natin tinatahak yung nais po natin. Kaya hindi po natin nararanasan minsan yung pagsama niya kasi kung ano yung minsan na feeling natin masaya, masarap doon po tayo. Pero kung Holy Spirit, inihila na po tayo na pag tayo po yung nakakamali, di ba? Kinukonflict na po tayo na, anak, mali yan, tama na, dito ka, dito ba? Amen po. At sabi niya, trust His guidance. Tayo po ipatuloy na magtiwala po sa guidance po ng Lord sa ating buhay. Sige po, next slide po. At sabi po, and this changes everything. Sabi nga po ng Matthew 11:29, take my yoke upon you. At sabi po ng application natin, ano pong dapat natin? Walk with Him. Patuloy po tayong lumakad kasama ang Panginoon. Let Him guide our direction. Sabi po, let Him guide your direction and share your burdens with Him. Ano man po yung kabigatan natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Sabi nga po, yes, to tomo, ayumi nasai. Anata ni michi o susumo, yes ni michibiti itadaki nasai. Anata no omonyo, yes to wakachi ai nasai. Amen po ba? Sige po, palakupan po natin ating mga. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 6, sige po, sama-sama po natin basahin. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith, as you were taught, and overflow with thankfulness. Ang sabi po sa Nihongo, sabi po niya, anatagata wa Shu Kristo, yes o ukiirita no desu kara, kare ni atte ayumi susuki nasai. Kristo no neo, fukaku oroshi. そこから養分を吸収しなさい。主にあって成長し続け、真理に立って強くたくましくありなさい。すべてに感謝し、喜びをあふれる生活をしなさい。Kaya nga po kung paano tinanggap po natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon, ipagpatuloy natin ang pamumuhay po sa Kanya. Hindi po nagtatapos sa pagtanggap lang natin sa Panginoong Yesus ang ating buhay. Ito po, dito pa lang po nagsisimula. Kaya ipagpatuloy po natin ang pamumuhay kasama po ang Panginoong Yesus. Ibig sabihin po, araw-araw po tayong susunod sa ipinapagawa niya po sa atin. Araw-araw po tayong umasa sa Kanya at patuloy po naman
manatili sa presensya ng Panginoon at magpasalamat po sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ating Diyos ng buhay. Last po, ganda po, sabi po dito, learn from Jesus. Sabi nga po ng Panginoon Jesus, learn from me, for I am gentle and humble in heart. Sabi po, watashi kara manabi nasai. Watashi wa kokoro ga niwade, heriko dati irukara desu. Dahil ito po ang nature ng Panginoong Jesus. Siya po ay gentle, siya po ay humble. Napakamababang loob po ng ating Panginoon, maamo at mababang loob. Amen po ba? Kaya tayo rin pong sabi ng Lord, matuto po tayo sa Kanya. Kasi, sabi niya nga, Jesus guide us, and Jesus guide us into a life of peace and fulfillment. Ginagawa po ng Lord sa atin, He lead us. Tinuturuan niya po tayo kung saan, ano po ang dapat natin na gagawin. He restore us kung po tayo po'y nanghihina, hindi po natin alam gagawin. He restore us, and Jesus loves us. Ang Diyos lamang po ang tunay na nagmamahal po sa atin. Amen po ba? Ang sabi po dito, when you fail, kung tayo po ay nagkamali, He doesn't push away. Hindi kanya itinataboy na lang. Masyado ka na makasalanan, hindi ka na pwede sa langit. Hindi po gano'n ang problema. Marami ka ng pagkakamali, o tama na, game over ka na. Diba? Hindi po gano'n ang Panginoong Jesus. Pag tayo po ay nagkamali, He draw us closer to Him na sinasabi na, tama na. Diba? Pag tayo po ay nagkakamali, kasi minsan hindi po natin realize na sobrang na pala yung ginawa natin. Pero ang Panginoon sinasabi niya, tama na. Halika na. Lumapit ka sa akin at mararanasan mo yung tunay na kapahingahan, yung tunay na kaligayahan, at tunay na pagmamahal ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin i-let go yung mga bagay na yun, hindi po natin mararamdaman yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Inihanda niya po sa lahat ng mga taong tumatanggap sa Kanya. Amen po ba? Sabi niya nga po, sabi nga ng Panginoon, when you learn from me, Jesus calls people to learn from His example. Hindi lamang po ng knowledge, hindi lamang po ng basta gusto po yung character ng Lord. Ano po ba yung character ng Lord? His meekness, His gentleness, and lowliness. Yung kanya pong pagiging mababang loob. And by following Him, we can learn to live a way to bring a way that bring peace to our soul. Kapag tayo po, no, ginagaya po natin example ng Panginoon, yung kababaang loob, no, yung maamong pamumuhay, being humble. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi ng Lord, matuto po tayo sa Kanya kasi minsan tayo po matigas ang puso natin. Na kahit na ito na po tinuturo ng Lord sa atin, pero ito mas nakakalugod sa atin minsan po yung ginagawa natin. Na kahit gaano po tayo kagaling sa salita ng Diyos, kung hindi po natin gagayahin yung kanyang pagiging mababang loob, yung kanyang pusong mapagpatawad, yung kanyang pusong masunurin. Kasi yun po yung nais ng Lord, hindi lamang po, hallelujah, ang nais po ng Lord ay matuto po tayo sa Kanya. Amen po. Sabi nga po, growth in Christian is not about, sabi po dito, growth in the Christian life is not about performance, perfection, it's about relationship. Christian としての成長はパフォーマンスじゃない。完璧によるものではありません。本当の大切なのは、イエスとの関係、relationship. Amen po ba? Kasi nung sinabi sa akin ni Pastora na, ikaw mag-share ng bulan. Sabi ko, Pas, wala akong kakayanan kasi bagong Christian lang ako. And hindi ko po kaya. Noong una, kasi sabi ko, Pas, mas marami po kesa sa akin. Pero sinabi niya, ikaw nga eh. Then doon ko po naramdaman na, kinulubik ako na Lord, hindi naman ito sa galing. Alam ng Diyos na wala akong kakayanan. Alam ng Diyos, hindi ko kayang tumayo dito. Even si LGN nga po, nanginginig ako eh. Tapos dito niya ako dinala. Tinuturo sa akin ng Lord yun, bakit hihintayin mo pa na maging magaling ka bago ka napatayin sa gitna? Kasi, kaya tayo tinatawag ng Lord nung mahina tayo. Kasi kung tatawagin ka niya na magaling ka, baka magmalaki ka. Eh Lord, kaya mo ko nilagay dyan kasi magaling ako. Diba? Eh Lord, kaya binabalakpan nila ako, kaya gusto nila ako kasi magaling ako eh. Pero, ako po nire-rebuke ng Lord. Gusto ko malaman mo, kaya kita nilagay niya sa gitna. Kasi gusto ko makita mo na wala kang alam. Kasi gusto ko makita mo na wala kang kakayanan. At hindi porkit wala kang kakayanan, eh hindi kita
kita pwedeng tawagin. Si David nga lang wala siyang kakayanan, tinawag po siya, di ba? Si Joseph, di ba, nung tinawag siya, bago siya tawagin, ang pong nangyari sa kanya, ang daming niyang pinagdaan ng hirap. Nandiyan yung pagbili siya ng mga kapatid niya, pinagdaan siyang patayin, di ba? Tinatawag po tayo ng Lord, wala tayong makakakayanan, para pag tayo po inangat niya, doon sa kanyang promise na yung kung ano po yung will ng Lord sa buhay natin. Kasi alam ko po na bawat isa po sa atin may pagkatawag sa atin. At pag dinala na po tayo dun sa pagkatawag niya sa atin, maalala natin, Lord, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Para wala po tayong pagmamalaki sa Panginoon. Kasi gusto nga ng Lord, gayahin natin, sabi niya nga po, galing yung humble and gentleness. Kasi paano po natin makikita na humble tayo kung bigla na tayong ilataas ng Lord, di po ba? Kaya gusto na makita mo niya na kung gaano tayo kababa, kung gaano tayo kaliit, kung gaano tayo hindi karapat-dapat. At pag tinawag niya po tayo, at sa patuloy po natin pagsunod sa Kanya, siya po ang magbibigay ng karunungan. Dahil sa Kanya po nanggagaling ang tunay na karunungan, ang tunay na kaalaman po. At ang dapat lamang po natin gawin ay magpasakop sa Kanya. Amen. Kaya sabi mo ako nung humingi ako ng paumanin kasi ako, Lord, alam ko po wala akong kakayanan. Pero tinanggap ko ito dahil sa, hindi ko po kaya, alam ko po noong una hindi ko kaya. Tinanggap ko po ito na reason kasi alam ko po, kaya ako naririto may nabubuhay dahil po sa Panginoong Jesus. Dahil kung wala po ang Diyos sa buhay ko, matagal na po akong wala. Kaya po, Lord, sabi ko, kung meron man po ako yung isurrender kang buhay ko, wala akong kakayanan. Pero, kung meron lang ako alam, Lord, isuko ko yung buhay ko. Na kahit hindi ko kaya, Lord, pag sinabi mo, hindi, sige tayo. Lord, sige. Hindi ko kaya, Lord, kasi bagong Kristiyano ko. Nag-workers ako, 3 years pa lang po ako dito. Sinurrender ko po yung buhay ko sa Lord, 38. So, nakaka 5 years pa lang po ako. Pero talaga naiintindihan ko yung salita ng Diyos, 3 taon pa lang po nakakaraan. Pero, yun nga po, hindi po sa karunungan na nakakayanan natin. It's about po yung relasyon ng Panginoon. Kasi hindi porkit wala kang kakayanan ngayon, nilalagay po ng Lord sa akin, ngayon wala kang kakayanan, pero sa patuloy po natin pagsunod sa Panginoon, makikita po natin, 10 years from now, 20 years from now, makikita po natin kung malaking pagbabagong gagawin ng Lord sa ating buhay. Kaya po natin ating buhay. Sabi po ng First Samuel, sabi po ng 1 Samuel, Chapter 16, verse 7, sabi po, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Kasi mga tao titingnan, kasi yun, pwede siya, kasi maganda yung itsura niya, yun dito, pwede siya ganun. Pero sabi nga ng Lord, hindi ganun. Kung paanong kinuha ng Lord si David po, di ba? Si David, siya pinakamaliit sa kanila, siya pinakamahina, pero dahil nga po ang Lord ay hindi po tumitingin sa panlabas na anyo natin. Tinitingnan po ng Lord kung gaano po natin siya kamahal. Na kahit wala ka pong kakayanan, kahit hindi mo kaya, Lord, handa ako mapahiya sa harapan nila para sa iyo. Alam ko, Lord, na wala akong kakayanan na tinawag ko, pero dahil mahal kita, kahit pagtawanan nila ako, kahit mapahiya ako, pag-share ng salita mo, pero gusto kong gawin kasi, Lord, mahal kita. Amen. At yung natin ko, Lord, yung puso natin hindi ko yung kakayanan natin. Na kahit nasabi ko, Lord, alam ko wala akong kakayanan, pero kung yun ang gusto ko, sige, Lord, tatayo ako. Kasi mahal kita, kasi kulang ang buhay nito sa pagsunod po sa iyo. Napakabuti po ng Lord sa buhay natin. Pinapakita lamang po ng Diyos kung ano man po ang katayuan natin ngayon. Mahal ka po ng Lord. Kung feeling mo wala kang kakayanan, feeling mo hindi ka karapat-dapat, ang sabi ng Lord, hindi importante yun. Dahil ang titingnan ng Lord, yung puso po natin. Lawas na tinanggap po natin siya, handa ka bang magpasakop sa Kanya? Handa ka bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Handa ka bang i-let go kung anong meron ka para lang makasunod sa Lord, para mawin ang soul ng mga tao? And kung yes, ang sagot mo, kapatid, ang Lord po ay nakikita mong pagkilos ng po sa buhay mo. Dahil napakabuti po ng ating Lord, ang puso po ang pinaka-importante sa Kanya. Titignan niya kung paano po tayong sumunod sa Kanya. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang pinag sa buhay. At sa application po, sabi po ito, learn from Jesus and imitate Him. Yung kababaang loob ng Panginoon, yung kanyang pong humbleness, yung kanyang meekness, tingnan po natin. Gayahin po natin kung paano siya magpatawad, kung paano siya magmahal. Yung mga kanyang mga disipulo, kahit na po siya ay tinitingala lang, even yung mga paanong kanyang disipulo ay inugasan niya. Kahit na siya ay Diyos,
Siya po ay nagpakatao para ipakita yung kababaang loob, para ipakita niya po yung pagmamahal po sa atin. Kaya imitate po natin yung ginawa example ng Panginoon, yung pagmamahal, yung pagsunod, at higit sa lahat po, yung pagsurrender sa Diyos Ama. Amen po ba? Kasi ang Panginoon, yung sarili niyang buhay, sinurrender niya sa ating Diyos Ama. Amen po ba? At sabi po dito, matuto tayo kay Jesus. At sa balik po tayo, pasensya na po. At sabi po, matuto tayo kay Jesus at tularan po siya. Live a life of gentleness and humility. Mamuhay po tayo ng may kababaang loob at kaapuan gaya po ng Panginoon Jesus. Dahil po pinakita niya po yung example na yun para sa atin. Amen po. At sabi nga po ng Matthew 11, chapter 29, sabi po ng Panginoon Jesus, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Sabi po ng Panginoon Jesus, Hallelujah. Sabi po, watashi no kobiki wo shiyotte, watashi kara marami nasai. Watashi wa kokoro ni wa deheri kudatte iru kara, anata gata wa jibun no tamashi ni yasirage wa emasu. At ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due times. Amen. Pag tayo po ay nagpakabata sa harapan ng Panginoon, in His timing tayo po ay Kanya itataas. Kaya kailangan po natin na patuloy na i-surrender ang ating buhay sa Panginoong Jesus. At sabi nga po, when we walk with Jesus, at sabi nga po, hallelujah, praise the Lord, sige po, sabi po ng pangako po ng Panginoong Jesus, sabi niya po, we will find rest for our souls. Amen po. Sabi po dito, rest through obedience and surrender. Rest from burdens. Rest in His love and His grace. Sabi nga po, you don't have to strive to earn God's acceptance. In Jesus, you are loved and acceptance that brings inner peace. Hindi natin po ipakita, hindi natin po kailangan sobrang maggambate, hindi natin ipakita yung ating sobrang kakayanan kasi po, ang Lord po ang magbibigay sa atin sapagkat magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa kanyang kapahingahan. Amen po ba? Hallelujah, praise the Lord. At sabi po ng Jesus, Panginoong Jesus atin sa ating conclusion, sabi niya po, life may be still hard, but you will not carry it alone. Napakahirap ng buhay, tayo po walang kakayanan, hindi po natin kaya, pero hindi na po natin ito kailangan magbitbitin mag-isa kasi kasama po natin ang Panginoon. And you can have a storm outside and still have peace inside. Kahit napakagulo po ng mundo, napakagulo ng sa paligid natin, pero pag ang Panginoong Jesus ay nasa atin po, lagi po may kapayapaan. Amen po ba? Sabi nga po, the more you know Jesus, the more you will experience His true rest. Sa patuloy po natin pagkilala sa Panginoong Jesus, the more na nakikilala po natin siya, the more na nagkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Amen po ba? At sabi po dyan, when we walk with Jesus, sabi po dyan, He carries your burdens. Yung ating po mga kabigatan, ang Diyos po ang magdadala. You walk in grace, not under pressure. You experience true rest, even in difficult season. At ang lahat ng ito ay posible, sabi na all is possible. Dahil po, mahal po tayo ng Panginoong Jesus. Because Jesus cares for us. Amen po ba? At hallelujah. Kaya pagkasama po natin ang Panginoong Jesus, siya po ang nagdadala ng ating mga pasanin. At patuloy po tayo makakalakad sa kanyang biyaya, even by pressure tayo. At patuloy po natin mararanasan ang tunay na kapahingahan na nagmumula po sa Panginoong Jesus. Amen po. At ang sabi po dito, and Jesus is inviting you today. A call to response, not just today, but every day. Come to Jesus, surrender everything, walk with Him every day, and find true rest. Hallelujah. Praise God. Iniimbitahan po tayo ng Panginoon na isang panawagan na tumugon po tayo, hindi lamang po ngayon, kundi po sa araw-araw, patuloy po tayo lumapit sa Panginoong Jesus, patuloy po natin isuko ang ating buhay sa Kanya, at patuloy po natin ibigay ang ating pasanin sa Kanya, at matatagpuan po natin ang tunay na kapahingahan sa bawat araw. Amen po ba? At remember that Jesus loves you and Jesus cares for you. Amen po. Parang pakapurada.